Magandang umaga sa bawat isa sa atin sa oras na ito. Hayaan natin bahagi sa atin ng pananampalataya na itinuro sa atin mula doon sa katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Lalo na sa mga panahon na meron tayong pamilya na binawian na ng buhay. No? Hindi maiwasan na minsan yun ay nagagamit na pagkakataon ng dyablo para maglagay ng takot sa puso ng mga tao na namatayan ng isa sa mahal sa buhay. Kaya napakalaga na inuunawa natin yung katotohanan mula doon sa turo na itinuturo sa salita ng Diyos. Kasi alam naman natin si Satanas ay mandaraya siya. Naghahasik siya ng takot. May dalawa kasing uri ng takot eh. Una, yung takot galing sa Panginoon. Pangalawa, yung takot galing sa dyablo. Na ang intention ni Satanas ay paralsain tayo. Imagine kung ilang araw na ganun yung ating kalalagayan, even nga mga Kristiyano, minsan hindi maiwasan na maranasan yung tinatawag nating takot. Hindi galing sa Diyos, kundi galing sa dyablo. Iba yung takot galing sa Diyos, iba yung takot galing sa dyablo. Yung turo sa atin ni King Solomon, yung buong katungkulan ng tao, matakot ka sa Diyos at sumunod sa utos ng ating Panginoon. Kay Satanas, yung takot na kanyang inihahasik. Tatanggalin yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya pag-usapan nun natin ito para tayo po ay makalaya na. Doon sa takot na ito, lalo na kung tayo po ay mga Kristiyano. Aralin doon natin yung katotohanan ng salita ng Diyos kasi bahagi ito doon sa pananampalataya natin. Ang sabi doon sa Hebreo, chapter 9, verse 27, ito po ay bahagi doon sa atin ng pananampalataya. Ang sabi dito sa Hebreo chapter 9, verse 27, itinakda sa mga tao na sila'y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Ang sabi sa 28, gayon din naman si Kristo'y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Sa muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Aralin natin yung unang talata. Natin yung pag-uusapan ngayon. Pag inaralan natin yung katotohanan ng salita ng ating Panginoon, kung naalala niyo, yung namatay si Lazarus at saka yung mayaman, sabay silang namatay. Pero magkaiba yung destinasyon na kanilang pinuntahan.
Si Lazarus, napunta siya doon sa piling ni Abraham. Ito yung tinatawag natin Abraham boson. Yung mayaman naman, nagdurusa doon sa Hades. At nanalangin pa nga yung mayaman eh. Nakiusap kay Amang Abraham na kung maaari, si Lazarus ay isawsaw yung dulo ng daliri. Kasi, yung mayaman, naghihirap sa sobrang init. Kaya meron sinabi ko si Abraham eh. Yung mga nari na hindi makakapariyan. Yung mga nari yan, hindi makakapariyan. Ibig sabihin, ang tao kapag namatay, may dalawang uri ng destinasyon. Malinaw, kaya tayo po ay pinaalalahanan mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Una, yung buhay na walang hanggan. Sa piling ng ating Panginoon, doon sa langit, ito yung heaven na pinaghandaan ng ating Panginoon. Ito yung dahilan why the Lord Jesus Christ died on the cross. Para patunayan niya that the only Savior, hindi yung reliyon, pag-anib natin sa reliyon, hindi paramihan ng kaanib. Kaya atin yung pinapaalalahanan na hindi naman yung masama na marami tayong mga members sa church eh. Hindi yung masama. Mainam nga yan eh. Yung nga lang, napakalaga, kung marami tayong members sa church, nakikita ho sa buhay ng bawat isa, yung sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo. Malibang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Malibang isang tao ay panganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya makakapasok sa karera ng Diyos. Dapat malinaw yan. Hindi sinabi mismo ng ating Panginoon. Yan ang sagot ng ating Panginoon kay Nicodemo. Isang Pariseo na nagkaroon siya ng confusion sa kanyang paniniwala sa panahon ng ating Panginoon ay nandito pa sa lupa sa kanyang pangangaral, doon sa kanyang pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, paggawa ng mga himala. Ito ay aral mula sa ating Panginoon. Ang nakakalungkot, talagang kapag hindi natin kinuha yung whole truth para lang mapagtakpan yung reliyon na atin nung itinatag, ay imagine pinagtatawanan nyo
pagiging born again ng isang tao, ay kailangan ngahonan natin na ipanganak na muli. Kailangan ng lahat ng tao ma-born again. Meron dalawang uri tayong kapanganakan. Yun ang isang malinaw na pagpapaliwanag. Unless a man be born again in water and in spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ang pinag-uusapan dito, kaharian ng Diyos. Hindi po uubra na tayo ay kilala dito sa mundong ito. Sabihin natin, tayo ay milyonaryo o bilyonaryo. Pero kung wala tayong tamang relasyon sa Panginoon, yung pananampalataya natin ay patay na pananampalataya, walang kalakip na gawa. And there is an evidence kung talagang tayo legit believers or followers of Christ. Kapag si Jesus yung ating sinusunod, meron pong pagbabagong mangyayari sa buhay ng tao. Yung dati nating pananaw, yung dati nating prinsipyo, yung dati nating way ng life natin, mababago. Kasi bahagi sa ating pananampalataya na atin hong pamumuhay ngayon ay bunga ng ating pagsunod doon sa aral ng ating Panginoon. Hindi po sa aral ng isang lingkod ng Diyos lamang, kundi sa aral patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya yan po yung nakalulungkot ngayon. Dahil nga tayo ay nakinig daw sa aral ng ating leader na ating pinaniwalaan, sa halip na tayo makinig doon sa aral mula sa ating Panginoon, kasi pinatunayan ito mismo ng ating Panginoon. Kaya ngayon, hindi tayo makapagdepensa ng pananampalataya na meron tayo ngayon, kasi ang sinunod natin ay aral ng ating leader na ating pinaniniwalaan. Lalo na kung tayo ay katulad ng uri ng mga tao na kapag nakitang, naku, napakahusay nito, napakagaling nito. Sorry to say, hindi pinahintulutan ng Diyos na makilala natin kung sino ang Diyos sa pamamagitan ng ating sariling talino, ng ating sariling karunungan na meron tayo ngayon. Kaya pinakita ng ating Panginoong Hesus, ayon din sa sulat ng kanyang mga alagad, na tinawag ng ating Panginoon sa tingin ng mga tao ay mangmang, uneducate, mga hampas lupa, para ipahiya yung mga taong matatalino sa mundong ito, kasama dito, kabilang dito yung mga mayayaman na walang tamang relasyon sa Panginoon. Nagtayo kasi tayo ng reliyon. Tapos ngayon, dinidepensa natin yung ating paniniwala, na yung ating pagdampot. Kaya meron debate ngayon matindi. Kasi nga, pinuprove nila sila yung tama. Doon pa lamang sa Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos, nagdidebate na. Parang pinapalabas nito mga taong ito na sila yung tama, at isang panig naman, sila yung tama. Na hindi nila naunawaan ano ba yung pagkakaiba ng Iglesia ni Cristo at Iglesia ng Diyos. Kasi kung iisa yung ating Diyos, at pinatunayan ng mga alagad ng ating Panginoon, yung mga author sa Biblia, even yung mga propeta ng Diyos sa Old Testament,
that the Lord Jesus Christ is God. Kaya misa kung dumamput yan ng mga talata, hindi makabasa yan ng whole context eh. Halimbawa, yung John chapter 1, iba ang palabas nun eh. Iba yung interpret nila. Pag itinuloy mo yun, nang pasimula pa, naroon na salita, kasama na siya ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula, kasama na siya ng Diyos. Walang didika. Tingnan niyo po mabuti. Walang didika kundi sa pamagitan niya. Kaya ako'y talagang grabe si Satanas. Kapag hindi rooted, at hindi doon tayo sa tamang pundasyon tayo, nagsalid ng buhay, na walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na pinatunayan yan mula sa salita ng katotohanan, ay talagang maliligaw tayo ng landas. Katulad nga po yung sinabi ko sa Hebreo. Akin ho, itong nais na bigyan sa inyo ng malinaw na pagpapaliwanag. Lagi niyong tatandaan, yung mga nagrebelding mga anghel ng ating Panginoon, aralin niyo kasaysayan ng Biblia. Kaya nilang magpanggap ng anghel na kaliwanagan. Kaya sinabi ng Panginoon, ngunit ang totoo ay mga asong lobo. At tatanungin ko kayo sa aking mga kamag-anak, ako ay patuloy na nakikidalamhati. Hindi ganun kadali na mawala naman sa buhay dahil ako personally, naranasan ko din. Pero ayoko hong dumating yung punto na tayo ay madisib ng kaaway. Ito yung mga panahon na minsan, dahil nga hindi natin alam yung katotohanan, minsan lang mamatay ang isang tao at pagkatapos nito, anong pagkatapos? Paghuhukom. Gusto nating pabulaanan, katulad ng paniniwala ng maraming tao, na kapag namatay yung isang tao, hindi mo na siya karaka-raka aalis. Meron pa mga pamahiin. Minsan, meron tayong na-counsel, abay, imagine, natatakot matulog mag-isa. Tapos meron pa hong pangyayari na talagang nakita nila yung larawan, yung talagang anyo nung namatay. Pero yung itinuro mula sa salita ng katotohanan, kaya po napakalaga po yung ating panghahawakan ng ating pananampalataya na meron tayo ngayon. Hindi ito sumasalungat doon sa katotohanan ng salita ng Diyos. At kapag pinaniwalaan natin yung mga bagay na salungat doon sa katotohanan ng salita ng Diyos, diyang magaling ang dyablo, ang mga demonyo. Diyan tayo pa iikutin. Imagine, hanggat naalala mo yung pamilya nating namatay, lalo na siguro kung tayo ay mayroong mga ginawa na hindi maganda, doon sa namatayan nating mga kamag-anak natin, talagang hindi maiwasan na lalo na kapag hindi natin kilala kung sino yung ating Panginoon. Hindi natin nauunawaan ang turo mula sa salita ng ating Panginoon. Kaya salamat at mayroong mga tao na ginagamit sa atin. Kasi, turo yan ng ating Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Kung tayo ngayon nagkakaroon ng takot,
At itong takot na ito, hindi ito yung takot na kaya tayo sumusunod doon sa aral ng ating Panginoon, kaya itinakwil na natin yung ating mga kasalanan dahil alam natin ng ating Panginoon, kaya siya namatay doon sa krus, may 2,000 taon na nakakaraan, ay dahil sa ating mga kasalanan. Kaya tayong mga Kristiyano, kapag yung kasalanan ay paulit-ulit nating ginagawa at kilala tayo na tayo ay born again, hanggang sa tuluyan tayong tumalikod doon sa ating pananampalataya, matapos natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, tinanggap na natin yung banal na Espiritu, para natin ipinapakong muli ang ating Panginoon. Ito po yung katotohanan. Kung meron man tayong karanasan, may nakapagkwento sa atin, na yung ating isa sa mahal natin sa buhay ay nagpakita sa atin. Talagang totoo yan. Na nangyayari yan. Pero lagi natin tatanungin ko kayo. Halimbawa, kung ikaw ay may sakit sa puso, ikaw yung tipo ng tao na matatakutin. Kung ikaw mayroong mahal sa buhay na ikaw ay minahal niya, gagawin ba niya yun sa'yo? Ikaw ba itatakutin ng iyong mahal sa buhay na siya ay namatay na ngayon? Alam niyo, ang diablo talagang lalagyan kanya sa kaisipan natin eh. Magkakaroon tayo ng ilusyon, kahit medyo anino lang kung ano-ano yung ating mga familiar spirit po yun. Ibig sabihin, kaya niyang gayahin eh. Kaya kapag binasa natin yung Old Testament, nakakapagpatuloy na pala sila ng mga anghel ng Panginoon. Kasi kaya nilang tularan yung mga tao. Si Satanas, iba ang motibo ng puso. Kaya maraming natutuluyan, maraming inaatake sa puso. Asa under shepherd ng Panginoon bilang mga mananampalataya. Matapos ipaunawa sa atin yung katotohanan, tayuan lang natin yung pananampalataya natin para hindi tayo madisib ng kaaway. Huwag na ho natin bigyan pagkakataon ng diablo. Ang katakutan ho natin, yung buhay. Kaya kapag inaral natin yung kay Lazarus, hanggang nakiusap siya na kung maaari, si Lazarus pababay sa lupa. Ibig sabihin, alam niya yung kanyang mga kapatid namumuhay din sa kasalanan. Ano sabi ni Abraham? Pakinggan niya yung mga sinabi ng mga propeta. Yung itinuro mula doon sa kautusan ng Diyos. May malinaw na sinabi yan eh.
yung salita ng Diyos magtuturo ng daang ng kaligtasan patungkol sa ating Panginoong Kristo. Hindi ho tayo tatakutin ng ating mahal sa buhay na kung alam niyang tayo matatakutin. Kaya magtaka tayo, bakit tayo nakakaranas ng gano'n? Kulang na lang buong pamilya natin kasama natin eh. Di ba kinukontrol tayo kapag tayo natatakot? Yung iba nga, hindi pinapapatay yung ilaw eh. Di po ba? O taas ang kamay kung kayo po eh nakaka-rely doon sa pinag-uusapan natin ngayon. At never ho ang isang patay ay siya ay makabalik pa. Maliban na lang kung ito'y pinahintulutan ng Diyos. At kapag pinahintulutan ng Diyos, meron itong magandang purpose ang ating Panginoon. Pero yung patay na namatay na, hindi na po muli yung makakabalik. Kaya sabi dito, ulitin ko ulit, itinakda sa mga tao na sila minsang mamamatay, at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya make sure mga minamahal, kaibigan, kapuso, kapamilya, sa mga kasaksi na live stream na ito, huwag ko tayong mamamatay na wala tayong tamang relasyon sa Diyos. Hindi ko nating hawak ang ating buhay. Kahit tayong malakas, hindi natin masasabi, oh, matagal-tagal ako mamamatay. Hindi po totoo yan. Ang Diyos ho ang nakakaalam. Siya po ang nagbigay, siya din po yung babawi. Kaya paalala po, lalo na sa akong pamilya na kami po ay, pamilya namin, namatayan kami ng aming tiyahin. Itong tiyahin namin ito ay napakabait. Oho. Ang dami nito natulungan. Nung panahon na maganda pa yung kanilang kabuhayan pa, talaga ang dami na to sa barangay Pipindan. Naalala ko kapag ako pupunta doon, wala pa akong tamang relasyon sa Diyos. Kaya, kumbaga, ang dating sa akin doon ay bad boy. Kaya doon yung aking tiyahin ay nakita ko na ako ay nagkaroon ng pagbabago sa aking buhay. Hindi katulad ng dati kasi ang totoong nagbabago naman nun talaga ay walang iba kundi ang Diyos. Siya po yung nagpapalaya doon sa mga vices na kung minsan ay talagang minsan pinag-aawayan ng mag-asawa dahil nga doon sa bisyo na hindi maiwas-iwasan, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya tinawag natin sa yung ating deliverer. Issue mo yun eh. Ito, gusto ko uling sagutin din sa 28. Kasi nga po, yung katulad doon ng Trinity, wala naman yung talaga nakasulat dyan eh sa Biblia. Pero yung manifestation, naku, tatambakan ko kayo ng mga verses. Na totoo may iisang Diyos na nahayag sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Katulad din yung rapture. Diba wala naman eh. Mababasa niya sa English, caught up. The same din doon sa second coming. Na itong isang pilosopo at matalinong tao, kaya maraming naniwala sa kanya. Ito kasi ang pagpapatunay. Ang daming verses na pinatunayan sa Biblia ng ating Panginoon after na siya mamatay, siya ay muling magbabalik.
Hindi para muling ialay ang kanyang buhay. Ginawa niya ito. Tapos na yung finished work daw sa cross. Ipinaunawa na ng ating Panginoon sa maraming pagkakataon sa kanyang pangangaral, even yung mga alagad ng Panginoon, even today sa mga mananampalataya. The only Savior is no other than the Lord Jesus Christ. May dahilan kung bakit siya tunay na Diyos, kinakailangan niyang makitulad sa tao. Kasi may mahalaga siyang purpose. Yung Diyos, wala hong laman, walang dugo, ay hinihingi ng kautusan bilang kabayaran sa kasalanan ay yung pagbububo ng dugo. Kaya yung nangyari sa Old Testament, anino lang sa magaganap na mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sinabi ni Juan, isa sa mga alagad ng ating Panginoon na sumulat ng Biblia, nagpatotoo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa kanya doon sa John chapter 1 verse 29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung si tao lamang, bakit niya sinabi yun? Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kasi sa Old Testament, wala namang nakasunod ng mga Israelita. Kaya pinagpipilitan nila na sila sumunod pa rin daw sa kautusan ni Moises. Bagamat ito ay inallow ng Panginoon, may magandang purpose para alam natin kung ano yung kasalanan. Kaya yung ating pagpapawalang sala ay hindi sa pamagitan ng kautusan, pagsunod sa kautusan ni Moises. Kasi yung kautusan ni Moises naging sumpa. Kaya meron tayong Old Testament, meron tayong New Testament. Iba sa panahon ng grace. Kada makikita natin sa Old Testament, parang ang dating ay unfair ang Panginoon. Pero hindi natin kaya na pangunahan yung purpose ng ating Panginoon. Na sinabi, siguro nitong mga namusong sa ating Panginoon, ang ating Panginoon mamamatay tao. Actually, bilang Diyos Kasi nga siya ay Diyos na hukom. Siya ay Diyos ng mga tarungan. Kapag ang buhay natin ay salungat doon sa kalooban ng ating Panginoon, lagi natin tatandaan, ang Diyos mananatili pa rin Diyos kahit tayo wala. Pero tayo bilang tao, kapag walang Diyos sa buhay natin, wala ko tayong magagawa. Ito sinabi ng malinaw sabi dito, verse 28, gayun din naman si Kristo ay minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. May purpose. Ang tao po ba kaya magdigtas? Yung sarili nga natin, hindi natin kaya idigtas, hindi po ba? O paano ka pa makapagdiligtas ng maraming tao? Paano maidiligtas ang buong sanlibutan? Ito yung mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Kung siya tao lamang, sarili nga natin, di natin kayang iligtas. At patunay na ang ating Panginoon, ayon sa mga alagad ng Diyos na sumulat sa Biblia, never siyang nagkasala. Never. Kasi po yung angkop na handog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan
ng lahat ng mga tao. Kaya napakalaga po na ating kilalanin kung sino ang ating Panginoon at yung kanyang ginawa doon sa cross. May higit 2,000 taon na nakakaraan. Good news po yan, kaya tinawag na good news. Lalo na sa panahon natin ngayon, the only Savior. Mga minamahal ko, kaibigan, kapatid. Hindi po ng reliyon. Lahat sinasabi na, umanib kayo sa aming reliyon para kayo maligtas. No. Kahit ganun katalino, kahit ganun kadalubhasa sa kautusan, yung inyong tagapanguna, at siya'y magaling pa sa pamimiloso po, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili, even yung mga member natin. Aralin niyo yung kanilang teaching. Suruin na natin yung katotohanan ng salita ng Diyos. Sasalungat to eh. Ito malinaw eh. Sabi dito, sa 28, siya muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Yan po yung sinabi ng katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Bahagi po ito sa ating pananampalataya. Itong ating pananampalataya, hindi ito yung ating pananampalataya na itinuro sa atin ng leader natin, kundi kung meron man tayong leader ngayon na nagtuturo sa atin, katulad ng sinabi ni Apostol Pablo, tuladan niyo ako, yung aking halimbawa, tulad ng pagtulad ko sa Panginoong Hesukristo. Follow my example as I follow the example of Christ. Sana ganyan din yung sinasabi ng mga leader na ito, ng mga hinduang pananampalataya. Kung si Jesus Christ ang magiging pundasyon ng ating pananampalataya, wala tayong dapat katakutan at susunod tayo doon sa aral. Kaya mahalaga yung iisang Diyos na naig sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at yung iniwan ng ating Panginoong Jesucristo doon sa kanyang mga alagad, walang iba kundi yung banal na Espiritu. Pinatunayan ng salita ng Diyos. The deity of Son and the deity of the Holy Spirit, yung pagiging Diyos nila. Ang hirap pong pabulaanan niya. Kadyan mo kayo nahihirapan ngayon magpaliwanag. Lalo na ngayon, may social media tayo. Yung iba, nakakapag-download na ng King James. Kaya napakalaga, binabasa natin yung whole truth eh. Binabasa natin yung whole context. Siguro naman, hindi mo maintindihan sulat ng iyong magulang, sulat ng iyong asawa, sulat ng iyong mga anak, sulat ng iyong mga kaibigan. Nung hindi pa uso yung cellphone, na bumasa ka lamang doon sa hulihan, o dumampot ka lamang doon sa kalagitnaan, o dumampot ka lamang doon sa una. Magkakaroon tayo ng problema pagdating sa ating pagtuturo at pangangaral natin sa salita ng Diyos. Yan ngayon ang nangyayari sa inyo. Hindi nyo nga masabi na sa pamagitan ng pananampalataya, hindi nyo yung ating pakikinig, bunga ng pakikinig, hindi nyo maituloy eh. At yung pakikinig, ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo, hindi patungkol doon sa leader natin na pinaniwalaan natin. Kaya hanggang ngayon, ligaw tayo. Yan ang totoo. Kaya kailangan nyo natin ituro yung, hindi mo natin ituro ng isang araw, pero hindi tayo nawawala doon sa katotohanan. Kaya napakalagay hermeneutics, how to understand the Bible adequately. Kaya dapat ito ay iniimbestigahan natin. Kapag in-exegete natin ito mula sa loob,
ilalabas natin. Hindi po tayo magpapaliwanag. Kapos ang ating kakayanan para maipaliwanag natin yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Kaya mahalaga yung banal na Espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon. Pinatunayan ni Apostle Pablo yan eh. Pag binasa niyo yung 1 Corinthians chapter 1 and chapter 2, matatauhan tayo. Without the Holy Spirit, hindi natin maunawan ang kaisipan ng Diyos. Kaya kapito, kapwa akong mga lingkod ng Diyos, kapwa akong mananampalataya, huwag bibitaw sa aral. Si Jesus, like ko inuulit, siya yung salita. Siya yung verbo, siya yung logos. Kaya yung creation, nandun na yung banal na Espiritu, yung capital letter S. Kaya sinabi doon, nagpakilala ang Diyos, Elohim. Yung Nyoma, sa New Testament, Greek word, kaya asa under siyempre ng ating Panginoon, doon sa sumusulat ng Biblia, nagtatranslate doon sa salin. I-define natin malinaw, i-distinguish natin kapag patungkol sa tunay na Diyos, capital letter po. Huwag ko tayong gagamit ng small letter. Kasi may kapareha. Sana ito nakatulong sa atin. Pag isang tao ay namatay, ang kasunod doon, yung paghuhukom ng Diyos. Hindi po aksidente kung bakit nasulat dito. Bilang mananampalataya, panghawakan mo natin yung salita ng katotohanan. Para tayong makalaya doon sa pakana at impluwensya ng Diablo sa buhay ng maraming mga tao na nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at walis. Ito po yung dahilan kung bakit sa dinabi namin na napakalagang iuutos ng ating Panginoon sa kanyang mga daga, ang kanyang iniutos, ipangaral ang mabuting balita. Ito yung salita ng katotohanan patungkol sa ating Panginoon sa Kristo. Dito, di ba, binanggit? Sa muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya yung ating peto, hindi patay na makakalungkot yung mga nagtayo na reliyon. Kaya paalala ko doon sa aking kapwa mga lingkod ng Diyos. Aralin mo natin yung doktrina natin na hindi tayo mababalikan itong mga dalubhasa pagdating sa pagiging pilosopo. Isang beses tayo makuha. Kaya hindi mo masamang humingi ng sorry. Ako, pag ako'y nagkakamali ng pagbigkas o yung bawa, yung author ng Biblia, hindi nakakahiya na. Wala namang perfecto eh. Only the Lord Jesus Christ. Hindi naman pwede. Oh, sorry po. Si Apostle Pablo pala, hindi pala si Pedro. Lalo na kapag tayo medyo umiidad na. Maliwanag po ba? Ito pinag-usapan dito yung second coming eh. Ang pagkakasabi dito, sa muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Maraming testimony mo yan. Pwede mo natin mapangawakan. Mapapatagal na naman na tayo. Sa totoo na, pagka tayo nire-reveal sa truth,
ng ating Panginoon. Napakalaga yung ganda ng Spirit eh. Patingnan niyo ang sinabi dito. First, unang Tesalonica, kabanatang 4, talatang 13. Patingnan niyo po yung sinabi dito. Pangawakan din natin dito. Kasi ito po yung katotohanan eh. Sabi dito, mga kapatid, nais namin malaman ninyong ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Ito yung sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya, ang kanyang recipient, mga mananampalataya. Pinapaalalahanan niya yung mga mananampalataya sa Thessalonica. Ito yung kanya sabi, ulitin ko ulit. Mga kapatid, di po ba ang recipient, mga mananampalataya? Nais naming malaman ninyo ang katotohanan excuse me, tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Alam niyo po ba yung mga taong walang pag-asa? Ito yung mga tao na hindi sila kumikilala at sumampalataya doon sa ginawa ng ating Panginoon doon sa cross. Kaya makikita natin na kapag nawalan tayo ng mga mahal natin sa buhay, hindi maiwasan na minsan tayo ay nagdadalamhati. Kaya minsan yung ating itinuro doon sa ating mga kaanib na salungat sa katotohanan, ano ang ginagawa natin kapag mayroong namamatay? Diba, tumatawag tayo na magdarasal. Yung iba, binabayaran pa natin para ipanalangin yung ating mga pamilya na namatay. Sorry to say, kailangan yung maunawaan ng truth. Kaya minsan siguro, mag-iisip kayo ng hindi maganda doon sa mga mananampalataya dahil malinaw sa amin na kapag ang isang tao ay namatay, na tayo may tamang relasyon sa ating Panginoon, tinanggap natin at pinanampalatayan na natin ang ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at ating tagapagligtas, kine-claim mo natin, inaaktin mo natin yung pangako ng Diyos. Kasi sinabi doon sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Basahin doon natin yung Roma chapter 10, verse 9 to 10. Basahin doon natin yung para at least maintindihan doon natin. Malinaw ho ito eh. Kaya tayo nagkakaroon ng pag-asa. At meron tayong pamilya bago silang mamatay, minsan last minute eh. Yung nag-aagaw buhay na, ang dami kong karanasan na ganyan ng kalalagayan. Roma chapter 10, verse 9, ito po yung sinabi, kapag ito po yung nangyari sa atin, narinig niyo po itong message na ito mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kung kayo po ay may Bible, dito tapos na po yung ilang argumento. Hindi po reliyon ang makapagdidiktas. Kaya yung pananampalataya natin ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig ay bunga ng pangangaral patungkol kanino. Hindi kay Soriano. Si Soriano, hindi ang kanyang pagpapakilala, hindi katulad ni Apostle Pablo. Follow my example as I follow the example of Christ. Kung ganyan, wala kayong panganib. Ang sinundan nyo yung inyong leader eh. Kaya ngayon, kapag kayo ay nangangatwiran doon sa mga tao na sumasalungat doon sa inyong paniniwala, itinuro sa inyo ng inyong leader, ang ipapakita nyo yung video ng inyong leader. Bakit hindi nyo ba kayang ipaglaban yung pananampalataya? Kung talagang tayo nasa katotohanan,
kaya niyong ituro din yung katotohanan eh. Kasi si Jesus Christ, siya yung nagsabi, John 14:6, ako ang daan, naghanap kayo ng daan, si Jesus. Ako ang katotohanan, naghanap kayo ng katotohanan, si Jesus Christ. Ako ang buhay, nagmimiti tayo ng buhay. Itong buhay natin galing sa Diyos. Kung nais natin eternal life, yan din nagmumula sa ating Panginoon. He is God. Malinaw sabi dito, kung ipapayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Napakalinaw. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos, nagpapayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Kaya meron pong pagpapatangga. After na maipakilala natin si Jesus Christ kung sino siya, ito po ay hindi sa pilitan. Malinaw. Itong sulat ni Apostol Pablo, hindi mula doon sa kanyang kaisipan. Kaya kapag sinabing for knowledge, yung predestined, hindi mula sa kaisipan ng tao yan. Kaya dyan tayo nagkakaroon ng problema. Ito malinaw eh. Ang Diyos tapat doon sa kanyang mga pangako. Kapag ito yung nangyari sa atin, tiyak yung kaligtasan natin. Tama po, once you are saved, you are forever saved. Yung nga lang, lagi nating tatandaan, there is an evidence if we are really followers of Christ or believers of Christ. Sinabi yan mismo ng ating Panginoon, kapag wala yung ebidensyang ito, naku, sorry to say, impyerno ho ang punta natin. Huwag niyo sabihin tayo Kristiyano o tayo mga pastor o tayo mga bisya. There is an evidence. Kaya ito po ay for knowledge, hindi mula sa kaisipan ng tao, mula sa kaisipan ng Diyos. Kaya yun ay naisulat ng mga lagat. Nandiyan pa ho ba kayo? Kasi sa panahon natin ngayon, talagang ang dami talagang nasa ilalim ng kapangyarihan ng kadiliman. Kaya kung tayo ay mga mananampalataya at tayo rooted in the Word of God and guided by the Holy Spirit, walang tayong katakutan. Yung Espiritong sumasa atin, nananasa atin. Kaya natin napagtatagumpay ng mga bulaang propeta. First John chapter 4, verse 4, ay higit ang makapangyarihan sa espiritu ng makasalibutan. Yun po yung totoo. Yung ating, karunungan nating taglay, yung katalino nating taglay, ito ay bunga ng ating pagsunod doon sa aral ng ating Panginoon. Kaya sinabi ng ating Panginoon, ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na pinagtayuan ni Pundasong Bato. Pero kung tayo nakikinig lang o nagbabasa lang tayo ng salita ng Diyos, wala tayong intention na ito ipamuhay natin. Sorry to say, ang pinagtayuan nyo, Pundasong Buhangin. Isang araw, ilalantad ng Diyos yung ating pinagsaligan. Pakikita ng Diyos yan sa uling panahon. Yan ang sinabi niya sa Hebreo. Hebreo chapter 12. Verse 25. O di po ba? Pwede kang dumampot eh. Hindi wrong context eh. Kukuha ka ng supporting verse, connected do sa ating pinag-aaralan. Sabi dito, kaya't makinig kayong mabuti ang nagsasalita. Kaya makinig kayong mabuti sa kanya na nagsasalita, ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa.
Gaano pa kaya tayo kung tayo tatanggi makinig sa nagsasalita mula sa langit? Dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya, ngayon, minsan ko pang yayanigin. Hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. At ang mga salitang minsan pa ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikang nayayanig excuse me, upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya napakalaga po yung pundasyon ba ito? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya napakalaga yung nakikinig tayo at nagsasagawa ng salita ng ating Panginoon. Kasi yung truth, ito yung salita ng Diyos. Si Jesus yung salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Diyos ang pinag-uusapan. Kaya salitang lalangin natin, Elohim, malinaw. Nag-i-exist na doon yung iisang Diyos na na-exist at yung persona ng pagkakasal. Nag-i-exist na no si Yahweh, si Jehovah. At ito'y nagre-reflect kapag tama ang Diyos ka, na ating pinaglilingkuran. Tama yung puno, mabuting puno, magre-reflect yung katangian na meron ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa aking mga kamag-anak, at sa aking mga kapwa-tao, panghawakan mo natin yung salita ng katotohanan. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Pinakamainam na yun po yung panghawakan natin. Hindi yung kathang isip lamang, maling doktrina, na ito ay bias doon sa katotohanan itinuro mismo sa atin. Kaya kumpleto ng Biblia. Ituro lang ito ng tamang tao na naniniwala doon sa iisang Diyos na nais sa tatlong persona ng pagka-Diyos. Pinananahanan ng Espiritu Santo. Kasi hindi natin maunawaan ang hiwaga ng katotohanan patungkol sa salita ng Diyos, sa sarili nating talino, sa sarili nating karunungan na meron tayo, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maunawaan natin yung kaisipan ng Diyos, yung kanyang salita. Maraming po salamat. To God be all the glory. We love you and God bless you all. Mabuhay po tayo na.